Napakarami nating hindi nalalaman tungkol sa space, sa solar system, at sa mga galaxies. Napakalawak na universe, bilyong-bilyong galaxies at stars, at ang mga planeta sa ating solar system hindi pa lubusang na-explore at naiintindihan. Ang pagkakaintindi natin sa universe lagi nagbabago, nag-evolve, pero may mga interesanting bagay ang alam na natin tungkol sa universe. Pero ikaw, alam mo ba mga ito? Kung maglalakbay ka sa isang di kilalang lugar, may darating na di inaasahang problema at dahil walang tulong ang darating sa iyo sa space, alam mo dapat solusyonan ang mga ito. Kahit ang Apollo missions hindi ligtas sa mga problemang yan, ilang problema din ang kanilang hinarap. Pero may isang problemang hindi nila inaasahan, ang moon dust. Ang moon ay napapalibutan ng pinong-pinong malapulbos na substance. Sa unang tingin ay mukhang hindi naman ito nakakasakit. Kung iisipin kasi ay alikabok lamang ang mga ito. Ngunit nadiskubre ng mga astronaut na delikado pala ang mga ito. Ang moon dust ay nabuo dahil sa mga micrometeorite impacts na siyang nagpulverize sa lunar surface. At dahil sa walang hangin at iba pang natural elements sa moon na siya sana magiging dahilan ng pag-erode ng maliliit na particles na ito, nananatiling matalim ang moon dust. Ang moon dust naging dahilan ng malfunction ng ilang parte ng spacesuits at iba pang equipment. Halimbawa ay sa moonwalk, nahirapan ang mga astronauts sa paggalaw dahil sinisira ng moon dust ang mga joints ng spacesuits. Masyado itong corrosive. Pumasok pa ito sa 3 layers ng Kevlar-like material sa boots ng isang astronaut. Mas nagpalala pa ay electrostatic ito, kaya't kumakapit ito saan man siya dumikit. Kaya't pagkatapos ng moonwalk, ang mga spacesuits ay napapalibutan ng itim na buhangin na amoy at mukhang gunpowder. At dahil sa imposibleng hindi ito maisama pabalik sa lunar module, ay malaking problema ito para sa mga astronauts. Matindi ang naging epekto nito sa Apollo 12 mission, kaya't napuwersa silang hindi magubad ng helmet. Ito'y para hindi pumasok ang moon dust sa kanilang mata at baga. Are we alone? Malaking tanong yan para sa lahat. At syempre ang laging sagot ay hindi natin alam. Pero technically hindi totoo yan. Pwede nating sabihin technically may buhay sa buwan at Mars. Kapag ang NASA at iba pang space agencies nagpapadala ng tao o kahit anong bagay sa space, dumadaan ito sa matinding sterilization. Ito'y para hindi natin makontaminate ang ibang lugar sa space. Pero may depekto ang prosesong ito. Sa sterilization ay maalis nga mga bacteria at iba pang microbial life forms. Ngunit nagpo-provide din ito ng perpektong kondisyon para sa mga bacteria na kayang mabuhay sa space. Sa madaling salita, ay naalis natin halos lahat, pwera lang ang mga life forms na malaki ang chance na mabuhay sa space. Pero hindi dahil sa nakarating ang mga extremophiles na ito sa Moon o Mars ay makakita na tayo sa future ng Martians o Moonsians. Malamang kasi ay mamatay din ang mga ito at hindi na mag-evolve. Gayunpaman dahil dito ay technically pwede nating sabihing mali na sa Earth lang may buhay sa buong universe. Mula nang madiskubre ang Saturn, ang mga tao ay mangha sa rings nito. Dahil dito kapansin-pansin ang Saturn kumpara sa ibang planeta. Pero mula noong 1970, nadiskubring hindi pala nag-iisa ang Saturn. Sa ngayon ay alam na nating lahat ng gas giants sa ating solar system ay merong ring. Unang nadiskubring may ring ang Saturn, tapos ang Uranus, Jupiter at ang Neptune. Bukod sa Saturn, ang mga ring system kadalasang binubuo ng dust at particles, kaya't mahirap itong makita. Pero may isang bagay sa solar system na kilala ring may ring at hindi ito planeta, dwarf planet o moon. Ito ay classified bilang Centaur. Ang Centaur ay isang minor planet na nag-orbit sa Sun. Sa pagitan ng Jupiter at Neptune, may isang Centaur kilala bilang 10199 Chariklo. Yan ang pinakamalaking centaur na nadiskubre sa ngayon at meron din itong rings. Kauna-unahan ito sa kanyang uri. Bago pa man siya madiskubre ay pinaniniwala ang imposible magkaroon ng rings, ang mga small bodies sa space.
Isa sa pinaka nakakamanghang bagay sa space ay ang weightlessness. Kakaibang pakiramdam siguro ang palutang-lutang na walang struggle laban sa gravity. Pero ang pagkawala ng bigat ay nagdudulot ng hindi normal na epekto sa katawan ng tao. Halimbawa ay hindi ka pwedeng dumighay sa space. Kaya tayo dumidighay ay dahil sa pumapasok ang hangin habang kumakain at umiinom tayo. At hindi gusto ng tiyan natin ang hangin kaya tinutulak niya ulit ito palabas. Ang pagkain at liquid ay nananatiling nasa ilalim at ang gas ay napupunta sa ibabaw dahil yan sa gravity. Kapag walang gravity ay naghahalo-halo lahat sila sa tiyan kaya't mahirap i-push pataas ang gas. Kaya't imbis sa dumighay, ikaw ay masusukan ng kaunti. Ang tawag dyan ay wet burp. Isa pang nakakairitang epekto ng walang gravity ay ang pag-ihi. Nalalaman ng katawan natin na tayo kailangan ng umihi kapag ang bladder 1/3 na ang laman. Pero kapag walang gravity, palutang-lutang ang fluid sa bladder. At kapag halos puno na ito, doon lang may stretch ang size ng bladder at doon mo lang mararamdamang naiihi ka na pala. Pati ang pagtulog ay delikado. Kaunting pagkakamali, maaari mong ikamatay. Una ay kailangan mong siguraduhin maganda ang ventilation ng tutulugan mo dahil kung hindi ay maaari kang malason sa carbon dioxide na ine-exhale mo. Magre-resulta ito sa oxygen starvation. Ang isang astronaut kailangan magaling sa maraming bagay. Isang halimbawa ay kinakailangan marunong kang manatiling kalmado sa kabila ng matitinding stressful na sitwasyon sa space. Siyempre madaling sabihin, ngunit mahirap gawin, lalo na kapag nag-spacewalk ka. Spacesuit lang ang namamagitan sa iyo at sa vacuum ng space. Pero paano kung ang spacesuit mo napupuno na ng tubig? Ganyan ang nangyari sa isang Italian astronaut na si Luca Parmitano habang gumagawa ng repairs sa ISS noong 2013. Napansin niyang unti-unting napupuno ng tubig ang kanyang helmet. Nireport niya ito sa ground at hindi nila mahanap kung saan ito nanggagaling. Agad namang inabort ang mission dahil maaaring malunod siya sa sarili niyang spacesuit. Kalaunan ay nalamang ang liquid cooling system ng suit ang dahilan nito at dahil well-trained si Parmitano ay nanatili siyang kalmado sa pangyayaring ito kahit pa posibleng siya ang maging kauna-unahang tao na nalunod sa space. May ilang foreign body na ang nakunan mula sa surface. Andyan syempre ang Moon, ang Mars at ang Venus. Ito pa ang isa. Kinunan nito noong 2005 mula sa surface ng pinakamalaking moon ng Saturn, ang Titan. Interesanting lugar ang Titan. Gaya ng Earth, meron itong lawa at mga ilog. Pero hindi gaya ng Earth na puno ng tubig. Ang Titan ay puno naman ng liquid ethane, methane at propane. Ang average na temperature sa Titan ay negative 180 degrees Celsius. Sa sobrang lamig ay nananatili lamang functional ang probe sa loob ng 90 minutes at nakapagpadala lamang ng iisang litrato. Ang atmosphere ng Titan ay may makapal na ulap, mas dense ng ilang ulit ang atmosphere nito kumpara sa Earth at mas mahina ng ilang beses ang gravity kumpara sa atin. Kung 80 kilos ka dito, 12 kilos ka lamang sa Titan. Theoretically, kung mabubuhay ka sa Titan, kung meron kang wingsuit, dahil sa dense ng atmosphere at maliit na gravity, ay makakalipad ka kung iwawagayway mo lamang ang iyong mga braso. Noong 1936, bago pa man magkaroon ng World War II, nagkaroon ng speech si Adolf Hitler sa opening ceremony ng Olympic Games na siya namang na-broadcast sa 41 countries sa buong mundo. Makabuluhan ito dahil binroadcast ito sa mataas na frequency na malamang ang signal ay nakalagpas sa ating ionosphere. Sa madaling salita, nakalabas ng Earth ang signal papuntang space. Dahil dito, pinaniniwalaan ng ilan na maaaring ang unang maririnig ng mga aliens sa atin ay ang mga salita ni Adolf Hitler. Naging plot pa nga ito sa libro ni Carl Sagan na pinamagatang Contact at ginawa pa itong pelikula noong 1997. Pero tila science fiction pa rin ito at maaaring hindi mangyari sa totoong buhay. Ang mga TV shows at iba pang signals ay humihina habang tumatagal. Makalayo man ito ng ilang light years ay magiging parehas na lang din ito ng background noise. Kilala ito bilang inverse square law. Pero sabihin na nating makarating ang mga signal sa malalapit na exoplanet sa atin at merong intelligent aliens doon na nakasagap ng signals na ito.
Malamang ay wala din silang ma-extract na audio, visual o kahit anong impormasyon mula sa signal. Masyado na kasi itong mahina pagdating doon. Pero dahil sa nadedetect nila ang mga signals na ito, ay malamang ay maintindihan nilang technological signatures ito. Signals na hindi natural na napoproduce sa space na siya makakasagot sa kanilang tanong kung sila ba'y nag-iisa sa universe. Orbital debris, mga hindi na napapakinabangang bagay na nag-orbit sa Earth. Nagiging malaking problema na ito. Sa ngayon, nasa mahigit 600,000 na debris na mas malaki sa 1 cm ang tinatrack. Nasa 30,000 dito ang more than 1 decimeter wide, pero daang-daang milyong sa kanila ang sobrang liit para matrack. Ang delikado dito ay ang bilis ng galaw ng mga maliliit na debris na ito. Nag-orbit sila sa Earth sa bilis na 28,000 kilometers per hour. Kahit maliliit na piraso ng paint ay delikado sa ganitong speed. Ilang space shuttle windows na din ang napalitan dahil sa damage na dulot ng mga piraso ng paint na ito. Kadalasan kapag may debris na tatama sa isang spacecraft ay ginagawa nilang tinatawag nilang debris avoidance maneuver. Madalas ito nangyayari kahit ang ISS na isang buong space station ay gumagalaw ng ilang kilometro para maiwasan ang isang collision. Ang problema ay hindi na natin may babalik ang panahon. Kahit na tumigil pa tayo sa pagpapadala ng kahit ano sa space, magpapatuloy at mas lalong lalala ang problema. Ito'y dahil sa ang mga debris na nasa orbit ngayon ay patuloy na nagbabanggaan sa isa't isa na magre-resulta sa mas marami pang debris. Sa ngayon ay manageable pa ang problema, ngunit kailangan makaisip ng solusyon para dito. Ang laki ng problema at ang magagastos para resolbahan ito ay isang bagay na hindi pa natin nararanasan noon. At kung wala tayong gagawin, ay parang binalutan natin ang ating planeta ng sandamakmak na basura. May isang bagay na tinatawag na overview effect. Marami mga astronaut at cosmonauts ang nagre-report ng matinding sensation ng euphoria. Nagkakaroon sila ng pagbabago sa pananaw sa buhay at sa kanilang mga sarili sa oras na makita nila ang ating planeta mula sa space. Marami sa kanila nagsasabing nakakaramdam sila na ang buong universe ay tila konektado at tila walang hangganan ng mga bansa, kaakibat ang realization na ang mundo natin ay fragile. Ang pagtingin sa ating mundo mula sa kalayuan ay karanasang hindi maikukumpara sa kahit anuman. At ang pakiramdam na ito ay hindi nangyayari sa iisang tao o astronaut lamang. Karamihan sa kanila na nanggagaling sa space ay ganito ang nararamdaman habang tinitingnan ang mundo mula sa space. Ang mga psychologists, neuroscientists at mga physicians ay pare-parehas ang report na nagkakaroon ng mga astronauts ng pagbabago sa behavior at pananaw sa buhay. Iiwan ko sa inyo ang isang quote mula sa isang astronaut na si Edgar D. Mitchell tungkol sa kanyang naramdaman habang tinitingnan niya ang Earth mula sa Moon. You develop an instant global consciousness, a people orientation, an intense dissatisfaction with the state of the world, and a compulsion to do something about it. From out there on the moon, international politics looks so petty. You want to grab a politician by the scruff of the neck and drag him 250,000 miles out and say, "Look at that, you son." Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.